Sinama nga ako mga katangay ng mga kaibigan ko na makipiesta nga dito sa isang sitio nga sa amin. Kaya naman nagkaroon nga ako ng pagkakataon na makapag-fishing nga dito. Bali ito nga yung mga nahuli ko mga katangay. Pagkarating ko nga sa tinutulayan nga namin ay mga kaibigan ko na nga rin nag-asikaso nga ng mga nahuli ko na isda at niluto nga namin ng sinigang. Hello mga katangay, panibagong araw, panibagong fishing adventure na naman tayo. Actually mga katangay, hindi talaga ito fishing dahil nga yung pupuntahan nga namin ay makikipiesta nga. Pero sabi ko nga sa kaibigan ko, sasama nga lang ako kapag ka mag-fishing nga ako doon. Aba ito nga si Jigger, may tinuturo pa nga na isda na ang taba-taba nga daw. Habang naglalakad nga kami dito, pagkarating nga dito, natisod nga siya. Kaya naman, pasimple nga akong tumalikod at tumawa. Ito naman kasama nga namin na isa, abay tingnan nyo naman, napakalandi talaga. Maghahanap nga daw sila dun mga katangay ng bulay sa pupuntahan nga namin. Habang nag-aantay nga kami ng bangka na aalis dito nga yung mga batang nanonood nga daw sa akin. Nakakatuwa nga mga katangay na ang tawag nga nila sa akin ay katangay nga daw. Abay tingnan nyo naman ito nga yung dalawang akla na una pa nga sumakay nga sa amin. Dahil nga alis na rin kami agad, kaya naman sumakay na nga ako. Hindi ko ba alam mga katangay sa tuwing may pupuntahan nga kami, hindi ko talaga maiwan-iwan ito nga yung fishing rod ko. Dito nga paalis na nga kami, ito nga si Nining, simpleng cellphone nga lang. Sama niya nga dyan mga katangay si Mishi na nagsi-cellphone habang may signal pa nga. Ito nga si Mang Myla, siya nga yung dahilan kung bakit nga pupunta tayo dun mga katangay dahil siya nga yung nag-aya. Habang paalis nga mga katangay yung bangka, ito nga yung bahay nga namin na dadaanan nga dito. Talagang nasa gilid nga lang siya mga katangay ng baybay. Nakakatuwa talaga dito sa amin mga katangay na kahit nga maraming bahay nga sa dagat, tingnan nyo naman yung dagat, sobrang linis nga. Mabuti nga lang mga katangay, kalmado nga ngayon. Galing ng bayan mga katangay, papunta nga sa sitio Parangay Kayan ay 30 minutes nga tatakbo ng bangka. Medyo malapit-lapit na nga rin kami mga katangay at nadaanan nga namin dito yung mga turista. Nakakatuwa lang talaga mga katangay na kahit papano nadidiscover na ngayong linapakan. Meron na rin kasi dito mga katangay na mga island tour nga. Hindi ko nga lang alam mga katangay kung ano nga yung ginagawa nga nila dito sa spot na to. Dahil maski ako mga katangay, hindi ko pa rin natatry yung mag-tour nga dito sa amin sa linapakan. Makalipas yung 30 minutes mga katangay, natatanaw na nga rin namin yung sitio kung saan nga kami pupunta. Habang papalapit nga kami mga katangay sa baybayin ng sitio na ito, na nakikita ko nga dito kung saan nga ako pwedeng maghagis-hagis mamaya. Medyo malalim mga katangay yung spot, kaya naman maghahagis-hagis nga ako kapag kahapon na. Dahil nga sa hapon, medyo mababaw na ngayon dagat. Sabi ko nga mga katangay sa mga kaibigan ko, bahala na silang mamiesta, basta ako mga katangay magfi-fishing nga. Maraming salamat nga pala at shoutout nga dito kay Ronald. Maraming salamat sa paghatid nga sa amin. Bali dito mga katangay, papunta na nga kami sa tutulayan nga namin dahil nga mag-overnight nga kami dito. Dito nga kami tutuloy mga katangay sa ating nga ni Myla. Yung usapan nga namin mga katangay, alas 7 nga ng umaga kami aalis. Pero dahil nga Pinoy tayong mga katangay, nakaalis nga kami ng bayan, 10 AM na nga sobra. Gusto ko nga rin palang pasalamatan yung may-ari nga ng bahay na ito na mag-asawa nga, si Manang Laika at saka si Kuya Marvin. Maraming salamat po sa inyo. Naglakad-lakad na nga muna kami mga katangay dahil nga naghahanap ako na matutuhugan nga ng isda. Dahil nga bala ko mag-fishing mamayang hapon nga pagkatapos nga namin kumain. Habang ito nga yung mga kasama ko, balakad-lakad nga lang. Ako naman naghahanap nga ng matutuhugan. Fast forward mga katangay, nakakain na nga kami at tapos na nga kaming mananghalian. Bali ito mga katangay, alas 3 na nga lang hapon. Oras na nga mga katangay ng pag-fishing ko nga. Ba ito naman yung mga kasama ko, talagang hindi nga magpaiwan. Sasama nga daw sila. Sabi ko nga sa kanila mga katangay, baka nga maboard nga lang din sila dahil nga ako lang naman yung mga ngawil. Ba ito nga si Michelle, nagpapahangin nga lang daw sila dito. Sabi ko nga mamimingwit nga ako mga katangay para nga mamayang hapon meron nga kaming uulamin sa gabi. Bali explore ko nga lang ito mga katangay yung spot nga nila dito. Sabi nga ng mga residente dito mga katangay, yung ginagawa nga daw nila dito ay hindi nga namimingwit kundi naglalambat nga. Bay sa isip-isip ko, sana nga meron pa nga natirang isda dahil nga medyo negative mga katangay dito nga sa baybay, kaya naman napag-isip-isipan ko nga na lumusong na nga. Ganito talaga ako mga katangay kapag walang kumakagat nga sa baybay, lumulusong nga ako ng dagat. Kapag lulusong ka mga katangay ng dagat na mag-fishing, kailangan talaga dubli ingat ka dahil nga hindi ko nga nakikita yung mga inaapakan ko, kaya naman talagang dubli ingat nga ako. Mahirap na kasi mga katangay, baka nga makaapak tayo ng sea urchin o di kaya naman stonefish nga. Habang ini-explore ko nga yung spot nila dito, palayo na nga ako ng palayo sa pangpang. Dito nga mga katangay, medyo malapit na nga ako dun sa may mga bahura nga. Hindi talaga ako papayag mga katangay na wala talaga akong madadalang isda, kaya naman talagang lulusong nga ako kahit nga malayo na ito sa pangpang. Buti na lang talaga dito nga banda sa pinaglusungan ko ay meron na nga kumakagat na isda. Kahit nga mainit mga katangay yung panahon,
bira talagang hagis ka ako ng hagis. Sa wakas nga kahit papano mga katangay meron nga akong nahuli at ito na nga yung mga nahuli ko doon. Kahit papano mga katangay nakahuli nga ako ng isda. Bali na sa 10 piraso nga ito mga katangay at iba't ibang isda nga yung nahuli ko. Meron nga dyan kanuping, merong lapu-lapu, malaki nga yung nahuli ko na checkered snapper. Bali ayan mga katangay, ito na yung mga nahuli ko sa pangimingwit ko dyan. Kaya nakadahil na ng malaking checker doon, tapos mga lapu-lapu, saka mga kanuping. Tatry pa natin kung meron pa tayong madadagdag. Yan yung iulam namin yan, mga katangay sa tinuluyan namin. Shoutout nga pala kila Manang Laika, tsaka sa asawa niya na si Kuya Marvin sa pagpapatuloy sa bahay nila mga katangay. Maraming salamat. At sa pagkain kanina na niluto ng asawa ni Manang Laika, ni Kuya Marvin, maraming salamat. Masarap ang luto niya mga katangay, ginataang hulingan na merong munggo. Taray ko pa kung meron pa tayong mauuli, sana meron pa para marami-rami kaming maulam ngayong gabi. Dahil nga hapon na rin mga katangay, kaya naman umuwi na nga rin kami at ito na nga yung mga nahuli ko nga lahat. Nasa 11 piraso nga din mga katangay ng mga isda at solve na kami dito. Pagka uwi ko nga dito mga katangay sa tinutuluyan nga namin, ito nga yung mga kaibigan ko yung naglinis nga ng isda na nahuli ko. Bali yung request nga nila mga katangay, isigang nga daw dahil nga sariwang-sariwa pa daw yung isda. Shoutout nga daw sa family meaning dyan sa barangay Maruyog-Ruyog at dito nga din kay Jigger sa mama niya nga daw. Shoutout daw po sa inyo. Naabutan na nga kami mga katangay ng gabi at ayan na nga painit na kami ng tubig para nga sa pansabaw mga katangay sa isisigang nga natin na isda. Bali papakuluan nga muna namin yan mga katangay, yung sili, sibuyas, saka yung asin kasama na nga yung sabaw. Tapos ayan, nung kumulo na nga, nilagay na nga namin mga katangay, ito nga yung isda na nahuli ko. Medyo marami akong nahuli mga katangay na ganitong klase ng lapu-lapu, kaya naman talagang masarap talaga ito sa sinigang. Abay, tignan nyo naman mga katangay, punong-puno nga yung kaldero. Iniisip nga namin mga katangay na ipiprito nga sana namin yung iba dahil nga kasya naman ito sa kaldero, kaya naman lahat nga sinigang na nga namin. Masarap kasi mga katangay sa sabaw kapag ka nga yung isda ay bagong huli nga at sariwang-sariwa pa. Ayan, tingnan tayo ng tanglad. Bali nilagyan nga namin yan mga katangay ng malunggay nga para nga dagdag sustansya. Tignan nyo naman yung kaldero, talagang punong-puno nga. Tapos ayan mga katangay, kumakain na nga kami. Kahit papano nga mga katangay, nakalibre nga kami ng mauulam. Wala nga natira mga katangay sa ulam dahil nga ubos nga lahat. Katapos nga namin kumain, aba ito na ngayon nangyari. Dahil nga piyesta dito mga katangay at sakto nga na walang sayawan yung pagpunta nga namin. Kaya naman dito na nga lang kami nagsayawan sa bahay nga ng ate ni Myla. Ito nga yung mga kasama ko, tuduban at pa nga. Alam nyo ba mga katangay na nakakatuwa talaga kapag ka meron kang mga kasamang mga akla? Talagang hindi ka titigil mga katangay sa kakatawa nga. Pagdating nga mga katangay ng 10:30 nga ng gabi, nalaman nga namin na bigla nga daw nagkasayawan sa plaza. Kaya naman nakapasyal nga kami dito mga katangay ng saglit. O siya mga katangay, hanggang dito na lang muna yung video natin. Paalam!